Mabilis na bumangon si Emily mula sa sofa na nakayapak at nagsimulang mag-impact ng kanyang mga gamit. Hintayin mo ako. Gusto kong kunin ang bag ko at damit na kabibili ko lang. Napakamot sa ulo ang lalaki at tumingin sa cute na si Emily, hindi alam ang gagawin. Sige, tapos na akong mag-impeke. Tara na. Masayang naglakad si Emily. Smack! Marahang hinampas ng lalaki ang leg ni Emily at nawalan siya ng malay. I'm sorry, Mas Emily. Ang utos ni Master ay huwag kang dalhin para makatakas. Makalipas ang 8 oras. Isang eroplano ang lumapag sa Suzhou kung saan nakatira ang pamilya Zheng. Bumaba si Emily sa eroplanong iyon. Inihatid siya ng ilang Caucasian na lalaki sa isang unmanned na kotse. Hindi nagtagal, dinala si Emily sa kwarto ni Kilon. Kilon, dinala namin si Emily Clark. Nagsumbong ang isa sa mga lalaki. Ngumiti si Kilon at tumingin kay Emily. Pinalaki niya ito at napagtanto na ang babaeng ito ay talagang maselan at cute. Siya ay isang pambihirang hiyas. Ikaw ba si Emily Clark? Tanong ni Kilon. Yumaling si Emily. Hindi, maling tao ang nahuli mo. Hindi ako si Emily Clark. Ang pangalan ko ay Emma Clark. Galit na sabi ni Kilon, Yigise. Malinaw na ikaw si Emily Clark. Nasa akin na ang litrato mo at gusto mo pa ring tanggihan. Sabi ni Emily, kung ganoon, ikaw pa talaga ang kakaiba. Dahil alam mo na ako si Emily Clark, bakit ka nag-aksaya ng hininga sa pagtatanong sa akin? Are you senile? You don't look that old. Hindi inaasahan ni Kilon na ganito pala ang talas ng dila ni Emily. Hindi lamang siya natakot, ngunit naglakas loob pa siyang kutyain siya. You're courting death. You wild girl, dahil hindi ko mailabas ang galit ko kay Jordan, ilalabas ko muna ito sa kanyang hipag. Inabot ni Kilon at akmang sasampalin si Emily. Gayunpaman, medyo maliksi si Emily. Umatras siya at naiwasan ang atake ni Kilon. Frustrated, lumapit si Kilon sa kanya at inabot ni Emily ang kanang paa para madapa siya. Easy! Bumagsak si Kilon sa lupa at napasigaw sa sakit. Alam mo kung fu? Damn it, bakit wala sa report tungkol sa'yo? Si Kilon ay labis na nalungkot. Emily crossed her arms and said mockingly, Giyay, giyay, giyay. Sir, you're too weak. Hindi mo man lang matatalo ang isang maliit na babae na katulad ko. Sa pangangatawan mo, hindi ka pwedeng maging kontrabida, understand? I advise you to be good person. Yee. Kakamutin ko yung mukha mo at tingnan mo kung maglalakas loob ka pang kutyain ako. Totoong gwapo lang si Kilon at may kaunting lakas. Regular siyang nag-workout, pero pagkatapos ng pagiging under ni Madam Zheng, na-realize niyang wala na siyang energy para mag-gym. Ngunit kahit na inilabas ni Kilon ang kanyang kutsilyo, si Emily ay nakatayo doon ng mahinahon ng walang anumang takot. Kumulot ang noo ni Kilon na hindi makapaniwala. Naisip niya sa kanyang sarili, hindi tama yon. Ang impormasyon ay nagpapakita na si Emily ay lumaki sa isang ordinaryong pamilya. Maliban sa pagiging air stewardess, wala siyang gaanong karanasan sa buhay. Logically speaking, dapat matakot siya sa akin. Bakit ang tahimik niya? Siyempre hindi talaga magagalit si Kilon sa mukha ni Emily. Dinala niya siya rito para ialay kay Zheng Weilun. Naramdaman na ni Zheng Weilun na masyadong voluptuous si Emily at sa mukha lang niya naakit. Hindi niya ito gugustuhin kung masisira ang mukha nito. Anong problema? Natatakot ka bang umatake? Sinadya pa ni Emily na i-provoke si Kilon para kumilos. Itinapon ni Kilon ang kutsilyo at mumuso. Brat, wala akong oras para turuan ka ng leksyon. Ihaharap ka sa dakilang Young Master Weilun. Kung maglakas loob kang tratuhin si Young Master Weilun ng ganyang ugali mamaya, maaari mong hintayin ang kamatayan. Tara, dalhin mo siya kay Young Master Weilun. Ding dong. Sino ito? Young Master Weilun, ako ito, Kilon. Pasok. Pinapasok ni Kilon si Emily kasama ang kanyang mga subordinates. Sa sandaling iyon, suot ni Zheng Weilun ang kanyang ear goggles at nag-iski sa virtual na mundo. Kinailangan nilang maghintay ng buong 20 minuto bago tinanggal ni Zheng Weilun ang kanyang salaming dekolor. Nagmamadaling lumapit si Kilon at sinabing, Young Master Weilun, alam ko na nagustuhan mo ang hipag ni Jordan, kaya nagpadala ako ng isang tao upang dalhin si Emily Clark dito. Tignan mo. Tumingin si Zheng Weilun sa direksyon ng pinto.
Mayroon talagang isang dalisay at magandang binibini. Noong una, naisip ni Jeng Weilun na si Emily ay masyadong mataba sa mga larawan. Gayunpaman, sa mas malapit na pagsisiyasat, natanto niya na ang kanyang mga kurba ay sexy sa totoong buhay. Yes, not bad at all. Pero ano bang nangyayari sa'yo? Bakit mo dinala si Emily dito? Hindi mo ba narinig ang sinabi ng nanay ko? Sinaway ni Jeng Weilun si Quilon. Sabi ni Quilon, Young Master, sobra ang pagmamahal ni Madam Jeng kay Jordan. Handa pa siyang baliwalain ang mga gusto mo para sa kanya. Sa tingin ko bilang miyembro ng pamilya Jeng, dapat siyang magkusa na ialok sa iyo ang anumang gusto mo. Wala siyang karapatang tanggihan ka. Hindi rin nasisiyahan si Jeng Weilun na tinanggihan siya ni Jordan. Hindi man lang niya hinihingi si Lauren o Victoria. Anong karapatan niyang tanggihan siya? Isang karangalan ng kanyang hipag na siya ay nagmahalan. Sa kanya. Tama ka. Wala akong pakialam kung ano ang iniisip ng isang subordinate. Kasabay nito, naglakad si Jeng Weilun patungo kay Emily. Nagmamadaling pinaalalahanan siya ni Quilon, Young Master, ang mailap na babae na ito ay napakatigas ng ulo. Baka hindi siya masyadong payad. Bakit hindi natin siya bigyan ng gamot para mas maging masunurin siya? Nagalit si Jeng Weilun. Eastard, sino ba ako sa tingin ko? Kailangan ko bang gumamit ng mga kasuklam-suklam na pamamaraan para makakuha ng babae? Si Jeng Weilun ay palaging mayabang. Buong kanyang paniniwala na siya ang pinakaiginagalang na tao sa mundo. Sa hinaharap, siya ang magiging pinuno ng mundo. Sa makatuwid, hindi siya kailanman gagamit ng mga kasuklam-suklam na pamamaraan upang makakuha ng isang tao. Kung may gusto si Jeng Weilun sa isang babae at hindi gumanti ang babaeng iyon, papatayin lang niya ito. Na may ngiti sa kanyang mukha, naglakad si Jeng Weilun patungo kay Emily at malumanay na sinabi, Kumusta, magandang ina Emily? Sa hindi inaasahan, hindi siya tinatrato ni Emily tulad ng ginawa niya kay Quilon. Sa halip, tumingin ito sa kanya ng may paghanga. Ah, ang gwapo mo. Ikaw ba ang nangkidnap sa akin? Nagulat si Quilon. Tinawag ni Emily na gwapo si Jeng Weilun. Bakit ngayon lang naging masama ang ugali niya kay Quilon? Hindi ba kasing gwapo ni Jeng Weilun si Quilon? Ito ay naging napakalungkot niya. Tuwang-tuwa si Jeng Weilun na pinuri. I'm sorry, sweetheart. Hindi ako ang kumidnap sa'yo. Ang nasasakupan ko ang kumilos sa sarili niyang kagustuhan. Natakot ka ba? Sabi ni Emily, napakatakot at mabangis sila. At saka, ngayon lang ako gustong molestiyahin ng taong ito. Takot na takot si Quilon. Young Master, huwag makinig sa kanyang kalokohan. Ako. Talagang hindi. Smack! Sinampal ni Jeng Weilun ang gwapong munting mukha ni Quilon sa galit. Okay lang kung dinala mo siya dito ng walang pahintulot, pero alam mo na gusto ko si Emily, pero naglakas loob kang hawakan siya. Nakalimutan mo na ba ang status mo? Gusto mo bang personal na utusan ng nanay ko ang pagbitay sa'yo? Lumuhod si Quilon sa lupa at nalungkot na sinabi, Young Master Weilun, hindi talaga. Huwag kang maniwala sa kanya. Hindi siya ganito ngayon lang Pinagpatuloy ni Emily ang paghanga kay Jeng Weilun. Napakatanga mo noong sinaktan mo siya ngayon lang. Napakalalaki mo. Mas gusto ko ang mga lalaking katulad mo. Ganun ba? Napangiti si Jeng Weilun. Sinipa niya si Quilon. Arf! Napakalakas ng sipa na ito at sumuka ng dugo si Quilon. Itong si Emily ang sumpain. Alam ni Quilon na sinasadya ni Emily si Jeng Weilun na salakayin siya. Ang impormasyon tungkol sa kanya ay mali lahat. Lahat ng ito ay mali. Sinisi ni Quilon ang pamilya Jeng sa pagkakakuha ng impormasyon ni Emily ng mali. Inilarawan siya sa ulat tungkol sa kanya bilang isang inosente at cute na babae na napakadaling pakitunguhan. Gayunpaman, napagtanto ni Quilon na ang babaeng ito ay mabagsik at makasalanan. Hindi siya simple at cute sa lahat. Dalawang pangungusap lang mula sa kanya ay sapat na para bugbugin si Quilon. Talagang hindi walang muwang ang babaeng ito. Wow, napakagaling ni Weilun. Pumalakpak ulit si Emily. Tinanong ni Jeng Weilun si Emily, alam mo na ba ang pangalan ko? Natigilan sandali si Emily bago seryosong nagpaliwanag. Narinig kong tinawag kanyang Young Master Weilun, kaya alam ko ang pangalan mo. Pero tama ka, hindi pa tayo formal na ipinakilala.
Nagkusa si Jeng Weilun na iabot ang kanyang kamay at sinabi sa napaka-gentleman na paraan, "Hello, yun nga Emily Clark. Ikinagagalak kitang makilala. Ang pangalan ko ay Jeng Weilun." Masayang inabot din ni Emily para makipagkamay sa kanya. Gayunpaman, ito ay hindi lamang isang simpleng pagkakamay. Matapos hawakan ang kamay ni Emily, sadyang hinawakan ito ni Jeng Weilun ng mahigpit, na gustong subukan ang kanyang saloobin sa kanya. Kung si Emily ay sabik na hilahin ang kanyang kamay, ibig sabihin ay medyo lumalaban siya sa kanya. Ngunit hindi iyon ginawa ni Emily. Ano man ang ginawa ni Jeng Weilun, hindi siya lumalaban. Ngumiti si Jeng Weilun. Mukhang maaari tayong maging mabuting magkaibigan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumagot si Emily, "Mabuting kaibigan lang. Gusto kong maging girlfriend mo, Nir Weilun. Mas mabuti kung pakasalan kita at maging asawa mo." Nagulat si Jeng Weilun. Nag-isip pa siya kung paano liligawan si Emily, at hindi niya inaasahan na ganoon pala ito kadirek. At siya ay prangka. Sinabi niya na gusto niyang pakasalan siya at maging kanyang babae. "Hahaha, sige, kung gagawa ka ng mabuti at baka may pagkakataon ka, hahaha." Natuwa si Jeng Weilun. Ang pagtulog kasama ang magandang hipag ni Jordan ay isang magandang paraan para mailabas ang kanyang mga pagkabigo. Habang nasasaksihan ang eksenang ito, naisip ni Kilon sa kanyang sarili, "Dene, hindi ko akalain na ganito pala kaaga ang babaeng ito. Akala ko siya ay isang dalisay at inosenteng babae." "Hehe, Jordan, masyado kang nagmamalasakit sa iyong maliit na Emily. Kung alam mong may kasama siyang iba, sasakit ang puso mo, di ba? Huwag kang mag-alala, sasabihin ko sa iyo ang mabuting balita sa lalong madaling panahon." Sa kwarto ni Madam Jeng. Matagal nang naging matalik sina Jeng Anli at Jordan. Nakipaglaro sa kanya si Jordan at lalong na-appreciate ang kakisigan at alindog ni Madam Jeng. Pakiramdam niya ay hindi na kailangang magpakababa si Jeng Anli sa edad at hitsura nito. Sa halip, naramdaman niyang mas kaakit-akit pa ang tunay na Madam Jeng kaysa sa tinaguriang Hollywood #1 beauty na si Marilyn Monroe. Habang isinusuot ni Jeng Anli ang kanyang damit, lumapit si Jordan sa isang mesa. Napagtanto niyang maraming puting papel sa mesa. Ang mga papel ay blangko lahat at nakasalansan sa mesa. Kakaiba, wala ring panulat sa mesa. "Anong tinitingin-tingin mo?" Nakabihis na si Jeng Anli. Lumapit siya at marahang hinaplos ang kanang tenga ni Jordan gamit ang kanang daliri. "Ay, wala. Mahilig ka bang magsulat? O mag-drawing? Bakit ang daming blangkong papel dito?" Si Jeng Anli ay kaakit-akit na sumandal sa mesa at nagtanong, "Darling, sinusubukan mo bang malaman ang ilang sikreto mula sa akin? Nandito ka ba talaga dahil gusto mong malaman ang mga sikreto ng ating pamilya?" Mabilis na sinabi ni Jordan, "Hindi, Madam Jeng. Nagdududa ka ba sa aking intensyon?" Sinabi ni Jeng Anli, "Hindi na kailangang mag-alala, mahal. Kahit na ikaw, hindi mahalaga. Hindi kita magagalit o parurusahan dahil dito. Sa mundong ito, lahat ay gumagamit ng isa't isa. Mayroon akong kung ano ang kailangan mo. Kaya't ikaw ay naririto. Ito ay hindi bago. Lahat ay nakukuha kung ano ang gusto nila. Kaya mo akong pasayahin at ang pamilya ay protektahan kita mula sa wrong, hindi ba yon?" Ngumiti si Jordan. Talagang kakilakilabot si Jeng Anli. Siya nga ang pinuno ng pangalawang ranggo ng pamilya pagkatapos ng mga wrong. Hindi siya tanga tulad ng pamilya Miyamoto. Mukhang alam na ni Jeng Anli sa simula pa lang na hindi sinsero si Jordan sa pagsunod sa pamilya Jeng. Nagpatuloy si Jeng Ani. "I appreciate you helping me find the secrets of the other families, but I'm sorry, hindi ko masabi sa iyo ang family secret namin, natatakot ako na hindi mo mahanap ang sagot mula sa akin." Tumango si Jordan. "It's very normal. Lahat may sikreto. May sikreto din ako. Hindi mo rin alam." "Oh, anong sikreto mo?" tanong ni Jeng Anli. "Gusto mo bang malaman? Pwede tayong magpalit. Mauna ka na," alok ni Jordan. "Naughty brat, sa tingin mo ba mapapalitan ng isa ang mga sikreto natin ng ganun-ganun lang?" Kinurot ni Jeng Anli ang mataas na nose bridge ni Jordan at mumiti. "May dala ako. Lalabas ako saglit. Hahanapin kita mamaya. Bye." Kumaway si Jordan. Pagkaalis ni Jeng Anli, umiti ito at bumulong sa sarili. "Jeng Anli, totoo ngang hindi mapapalitan ng isa-isa ang mga sikreto natin, pero hindi dahil hindi maikukumpara ang sikreto ko sa iyo.
Sa kabaligtaran, paano maikukumpara ang sikreto ng pamilya mo sa akin? Si Jordan ay isang Diyos at maaaring hulaan ang hinaharap. Pakiramdam niya ay kakaiba ang mga blangkong puting papel na ito. Hindi sila mukhang ordinaryong papel. Umupo si Jordan sa desk at sinubukang makakuha ng pangitain. Sana makakuha ako ng pangitain ng sikreto ng pamilya Jeng dito. Hindi alam ni Jordan kung anong uri ng pangitain ang kanyang makukuha. Sa huli, wala siyang hinulaang sikreto ng pamilya Jeng. Sa halip, isang nakagigimbal na eksena ang kanyang nakita. Si Jeng Weilun, nakayakap sa isang dalisay at magandang babae mula sa likuran. At ang babaeng iyon ay si Emily. Ano? Napatayo sa kinaupuan si Jordan dahil sa gulat. Bakit kasama ni Emily si Jeng Weilun? Kinidnap ba siya? Kahapon, tumanggi si Jordan na ialok si Emily kay Jeng Weilun. Gayunpaman, malinaw na naakit si Jeng Weilun sa pagiging inosente at kagandahan ni Emily. Marahil ay lihim siyang nagpadala ng isang tao upang kidnapin siya. Damn it, Jeng Weilun. Kung maglakas loob kang hawakan siya, kahit ang iyong ina ay hindi ka mapoprotektahan. Nag-aalalang lumabas ng silid si Jordan. Mabilis siyang naglakad patungo sa pakpak ng malaking tirahan ni Jeng Weilun. Sa daan, nakasalubong niya si Kilon sa ilang mga flower. Sinadya ni Kilon na tumambay sa paligid para mabangga si Jordan. Nang makita siya ay agad siyang pumunta sa harapan. Jordan, may sasabihin ako sa'yo. Hi! Napatingin si Jordan kay Kilon. Umalis ka na. Wala akong oras makipag-usap sa'yo ngayon. Gustong sabihin sa kanya ni Kilon ang tungkol kay Emily at himukin siya ng aksyon. Paano niya ito hinayaang umalis ng ganun-ganun lang? With that, hinawakan niya ang manggas ni Jordan, gusto siyang hilahin pabalik. Iyay ka. Biglang ibinayo ni Jordan ang kanyang braso, dahilan para matumba si Kilon sa lupa. Alam ni Kilon ang napakalakas ng katawan ni Jordan matapos iturok ng Miraculous Serum. Ang isang ordinaryong tao tulad ni Kilon, na walang anumang karanasan sa pakikipaglaban, ay hindi kailanman makakapigil kay Jordan. Gayunpaman, nais lamang ni Kilon na sabihin kay Jordan ang isang piraso ng impormasyon. Maaari lang siyang gumamit ng mga salita. Bago pa makalayo si Jordan ay mabilis na sumigaw si Kilon, Jordan. Huwag ka munang umalis. Let me tell you piece of good news. Ang maganda mong hipag na si Emily ay kasalukuyang nagkakaroon ng romantikong oras kasama si Young Master Weilun sa kanyang silid. Hahaha, hulaan mo kung anong mga posisyon ang gagamitin nila. Nais ni Jordan na magmadali sa lugar ni Jeng Weilun sa lalong madaling panahon at hindi maantala ni Kilon. Gayunpaman, napatigil si Jordan sa kanyang paglalakad nang marinig niya ang mga salita ni Kilon. Tumalikod si Jordan at hinawakan si Kilon. Bakit nandito si Emily? Sinong kumidnap sa kanya at nagdala dito? Ikaw ba, i-start ka? Hindi nagustuhan ni Kilon ang pagmamaneho ni Jordan. Sinubukan niyang makawala, ngunit kahit anong pilit niya ay hindi siya makawala sa pagkakahawak ni Jordan. Gayunpaman, si Kilon ay nanatiling napakamayabang. Tama. Ako ang nagpadala ng isang tao para dalhin si Emily dito para iharap kay Young Master Weilun. Lirari-girari-giray, ang pinakamamahal mong hipag ay pinaglalaruan ni Young Master Weilun ngayon. Sumasakit ba ang puso mo? Walang kwenta ang pakiramdam ng sakit sa puso. Bilang mga lingkod, kailangan nating isakripisyo ang lahat para mapasaya ang ating Panginoon. Jordan, paano ka ba nasanay sa pagiging lingkod mo hindi bata? Galit na galit si Jordan at sinuntok siya. Matutunan ko ang lahat ng ACA mula sa iyo. Ikaw, how dare you hit me? Ako ang lalaki ni Madam Jeng. Siya ang pinakagusto sa mukha ko. How dare you hurt my face? Umagos ang dugo ni Kilon habang sumisigaw. Ang suntok ni Jordan ay karaniwang muling inayos ang kanyang mukha. Napuno ng galit si Jordan. Nakita na niya ang pangitain ni Jeng Weilun na nakayakap kay Emily. Itinuring niya si Emily bilang pamilya at hinding-hindi papayag na saktan siya ng sinuman. Ngunit ngayon, sinaktan si Emily dahil kay Kilon. Paano siya binitawan ni Jordan? Hinawakan ni Jordan ang leg ni Kilon at nagkaroon ng kaluskos. Pinatay niya si Kilon on the spot. Ang mga mata ni Kilon ay puno ng gulat at hindi makapaniwala. Hindi siya naniniwala na si Jordan ay maglalakas loob na patayin siya ng ganoon lang. Pinapatay ang gigolo ni Madam Jeng sa sarili niyang tahanan. Ang sinumang makasakit sa Diyos ay mamamatay.
Sumulyap si Jordan kay Kilon at hindi na nagsalita pa. Dali-dali siyang pumunta sa kwarto ni Jeng Weilun. Saan nakatira si Jeng Weilun? Dalhin mo ako sa kanya. Sa sandaling marating niya ang isa pang pakpak ng tirahan na pinalamutsyan ng ibang estilo, nakita ni Jordan ang mga nasasakupan ni Jeng Weilun at sinigawan sila. Pinigilan ng isang lalaki si Jordan. Hindi ka makapasok sa kwarto ni Young Master Weilun. Magwala. Walang pakialam si Jordan sa katayuan ni Jeng Weilun. Mamamatay ang sinumang nang aapi kay Emily. Itinulak ni Jordan ang pinto at nagmadaling pumasok. Sinundan siya ng mga nasasakupan. Pero pagkapasok, nagulat ang lahat dahil walang tao sa loob. Lumapit ang isang maid. Lumabas na si Young Master Weilun at isang Caucasian sa kanilang silid. Hindi mo ba sila nakita? Nagmamadaling nagtanong si Jordan, saan dinala ni Jeng Weilun ang babaeng iyon? Sabi ng kasambahay, pumunta sila sa ibang kwarto. Ngunit hindi siya dinala ni Young Master Weilun. Siya ang nanguna sa kanya. Jordan? Sa sandaling ito, sa isang makulay at kakaibang silid. Nasa kwarto sina Emily at Jeng Weilun. Pagkapasok ni Emily ay inilibot niya ang paningin sa buong kwarto na parang may hinahanap. Tiningnan ni Jeng Weilun ang kaakit-akit na profile ni Emily sa likod. Emily, dito na po tayo magpahinga. How about that? Tumingin si Emily sa paligid at umiling. Hindi ipalit tayo ng kwarto. Galit na galit si Jeng Weilun. Magpalit ka na naman? 17 beses ka nang nag-request na magpalit ng kwarto. Ilang kwarto pa ba ang kailangan mong makita bago ka matapos? Tulugan na lang. Kailangan mo bang maging mapili? Emily pouted coquettishly. Gusto kong pumili ng isang silid na gusto kong pagsilbihan ka ng maayos, Young Weilun. Lumipat tayo sa ibang silid. Nawalan na ng pasensya si Jeng Weilun matapos pahirapan ni Emily. Halos mawala na ang interes nito sa kanya. Galit niyang sinabi, ano pang kwarto ang gusto mong puntahan? Nag-isip sandali si Emily at sinabing, bakit hindi tayo pumunta sa kwarto ng nanay mo? Napatulala si Jeng Weilun. Baliw ka ba? Paano kita papasukin sa kwarto ng nanay ko? Imposibleng maglokohan tayo dyan. Saka andyan pa si Jordan. Emily, ang dami mong pinagkakaabalahan. Are you trying to find Jordan for help? Napangiti si Emily. Para saan? Bakit ako hihingi ng tulong sa kanya? Hindi ko kailangan ng tulong niya. Tumawa si Jeng Weilun. Hindi mo kailangan ng tulong niya? Hehe, parang hindi. Mahina ka namang babae. Kung gusto mo akong labanan, paano mo gagawin kung wala siya? Halimbawa, kung ipagpipilitan ko ang sarili ko sa iyo ngayon, maaari mo ba akong pigilan? Isang kakaibang ngiti ang ibinigay ni Emily. Pwede mong subukan. Sa mga mata ni Jeng Weilun, ang kanyang kakaibang ngiti ay tila nakakapukaw. Sinugod siya ni Jeng Weilun at niyakap siya mula sa likuran. Baby, tumigil ka sa pagtakbo. Magsaya tayo dito sa kwarto, haha. Inakala ni Jeng Weilun na malapit na siyang magtagumpay, ngunit hindi niya napansin ang kalmado at mapanghamak na ekspresyon ni Emily. Sa sumunod na segundo, marahang itinaas niya ang kanyang kanang kamay at akmang gagawa ng hakbang kay Jeng Weilun. Ngunit isang pamilyar na boses ang nagmula sa labas. Bitawan mo siya. Jordan? Natigilan, lumingon si Jeng Weilun. Si Jordan talaga. Nakakamangha ang aura ni Jordan. Pinatay niya ang mga pinuno ng dalawang lihim na pamilya, sina Park Sang-joon at Miyamoto Chujiro. Ang kanyang reputasyon lamang ay sapat na upang ilagay ang takot sa puso ni Jeng Weilun. Jordan, sa wakas nandito ka na. Itinulak ni Emily si Jeng Weilun palayo sa lakas na hindi niya inaasahan. Pagkatapos ay itinapon niya ang sarili sa mga bisig ni Jordan at hinalikan siya. Jordan, Medyo nakaramdam ng awkward si Jordan. Bagamat natulog na silang dalawa noon, umaasa si Jordan na makakalimutan niya ito. Umaasa siya na ilalagay niya ito sa likod niya at huwag maging ganoon ka-intimate sa kanya sa tuwing magkikita sila. Lalo na kapag may mga tagalabas. Laking gulat ni Jeng Weilun nang makita niya yon. Anong relasyon niyo? Sinamaan ng tingin ni Jordan si Jeng Weilun. Weilun, malinaw kong sinabi sa iyo na huwag kang magde-design kay Emily. Hindi mo ba naintindihan ang sinasabi ko? Sabihin ko sa iyo, hindi lang kapatid ng asawa ko si Emily, babae rin siya. Ano? Natigilan si Jeng Weilun.
Hindi kataka-taka na labis na nagmamalasakit si Jordan kay Emily at tumanggi siyang makuha siya. Gayunpaman, ang kakaibang bagay ay si Emily ay mayroon ding parehong gulat na ekspresyon habang siya ay nakatitig sa Jordan. Dam, seryoso ka ba? Nagulat si Jeng Weilun nang makita ito. Jordan, natulog ka ba ni Emily? Bakit parang hindi niya alam? Kakaiba rin ang nakita ni Jordan. Si Emily ay ganap na mulat nang nasa likuran sila ng buwik. Alam na alam niya ang nangyari. Tinanong ni Jordan si Emily, Emily, paano mo nakalimutan? Noong araw na yon, nadroga ka. Nasa kotse tayo dapat mong tandaan. Mukhang nalilito si Emily. Wala akong alam. Nagmura si Jeng Weilun. Jordan, akala ko isa kang bayani. Nung tinanggihan mo si Lota, hinangaan kita. Akala ko may sarili kang prinsipyo pagdating sa babae. Pero hindi mo man lang pinabayaan ang kapatid ng asawa mo. Nirape mo siya habang nakadroga at walang malay. Bilang isang inapo ng isang lihim na pamilya, ginawa mo talaga ang isang kasuklam-suklam at nakakahiyang bagay. Mababa ang tingin ko sa iyo. Sinira mo na si Emily. Hindi na ako interesado sa kanya. Dahil doon, lumabas si Jeng Weilun sa silid. Galit na galit si Jordan at sinubukan niyang magpaliwanag. Hindi. Hindi ako gumawa ng first move. Bumalik ka. Nakaramdam ng matinding galit si Jordan. Tinanong niya si Emily, Emily, anong problema mo? Bakit ka nagpanggap na hindi mo naalala? Ikaw ang nagkusa noong panahong iyon. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Emily. Jordan, ikaw pa ang nagpabilib sa hipag mo, kaya pinagsamantalahan mo siya kapag nadroga siya, ha? Hahaha, since you dare to do it, but don't you dare to admit it. Nang marinig niya ang paraan ng pagsasalita ni Emily at pagpuna sa ugali nito, naramdaman niya kaagad na medyo iba ito. Hindi ikaw si Emily. Noon nakita ni Jordan ang signature evil smile ni Shaun sa mukha ni Emily. Tama yan. Ang Emily sa harap niya ay si Shaun. Siya ay kontrolado ni Shaun mula nang siya ay kinidnap. Napangiti si Shaun. Dati Jordan, we meet again in this way. How is it? Kontento ka na ba sa passionate kiss na binigay ko lang sayo? I know you like your sister-in-law pero nahihiya kang maging intimate with her, kaya sinadya kong halikan ka gamit ang katawan niya. Paano mo ako pasasalamatan? Halos maiyak si Jordan nang maisip niya kung paano siya hinalikan ng kaawa-awang Shaun na iyon ngayon lang. Nakakasuklam kang butas, bugbugin kita hanggang mamatay. Hinawakan ni Jordan ang leg ni Shaun. Sabi ni Shaun, mag-ingat ka, Dati Jordan. Napakalambot at malambot ng balat ni Emily. Hindi niya kakayanin ang iyong lakas. Kung hindi mo sinasadyang mapatay siya, magsisisi ka. Napatingin si Jordan sa cute na mukha ni Emily. Paano niya natitiis na saktan siya? Wala siyang choice kundi ibaba ang kamay. Mabangis na sabi ni Jordan, Shaun, ang dami mong ginawang gulo. Siguradong bubugbugin kita pagkatapos kong iligtas si Lauren. Napangiti si Shaun. Walang problema, Dati Jordan. Pagkatapos mong matagumpay na ma-develop ang mind transplant procedure, ibabalik ko sa iyo si Lauren. Yila then, you can hit me whatever you want. Anyway, I'll already switched mind with wrong Balon. I don't need in my current body, hahaha. Lihim na napabuntong hininga si Jordan dahil sa pagiging scheming ni Shaun. Malamang na napakahirap maghiganti sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Jordan. Dalawang hakbang pasulong si Shaun at sinabing, tinawagan kita pero hindi ka sumasagot. Hindi ka man lang nag-reply sa mga mensahe ko. Nagkataon lang nakikidnap ang hipag mo kaya kinuha ko siyang lumapit para kausapin ka. Dati Jordan, malapit nang matapos ang research sa mind transplant procedure. We only need 1 month or 2 para hindi na ako mag-aksaya ng oras na mag-isa. Don't Lauren. Ang lumang kubo, tama ba? Nakonsensya si Jordan sa naisip ni Lauren. Matapos matulungan si Shaun na matagumpay na bumuo ng kanyang pananaliksik at iligtas si Lauren, gagamitin ni Jordan ang kanyang buong pagsisikap para makabawi sa kanya. I'm not here to play. I want to take the opportunity to see the secrets of the Jeng family. Now, the secrets of almost all the great families are revealed. Ang Jeng family na lang ang hindi ko pa alam. Bagamat hindi niya alam ang tunay na sikreto ng pamilya Rong, natuklasan na ni Jordan ang kanilang weather weapon. Gayunpaman, walang alam si Jordan tungkol sa pamilya Jeng. Tumango si Shaun.
Gusto ko ring malaman kung ano ang sinasaliksik ng pamilya Jeng. Paano ito? May nakuha ka ba? May ibinunyag ba sa iyo ang matandang babaeng iyon, si Jeng Anli, noong nakikipaglaro siya sa iyo? Inikot ni Jordan ang mata kay Shaun at umiling. Hindi, alam niyang ginagamit namin ang isa't isa. Hinding-hindi niya sasabihin sa akin. Gayunpaman, may nakita akong ilang papel sa kwarto niya. Sinasabi sa akin ng intuition ko na may mali sa kanila. Tiyak na hindi ito ordinaryong papel. Saglit na nag-isip si Shaun at sinabing, marahil ay normal na papel lang ito. Kahit na may espesyal doon, ito ay hindi gaanong mahalagang imbensyon ng pamilya Jeng. Hindi ito isang pangunahing sikreto. Jordan, huwag tayong mag-aksaya ng oras dito. Bumalik tayo sa villa at gawin ang ating malaking bagay. Iniisip ito ni Jordan. Pagkatapos ng lahat, si Shaun ay personal na dumating upang himukin siya na bumalik. Dagdag pa rito, malaki ang naitulong ni Shaun kay Emily sa pamamagitan ng pagkontrol sa kanya. Kung hindi, baka binastos na ng mga subordinates ni Kilon si Emily sa sakay ng eroplano dito. Ngunit sa kontrol ni Shaun sa kanya, wala silang pagkakataon. Sige, tara na. Akmang aalis na si Jordan, isang magandang babae ang biglang lumakad na galit. Ito ay anak ni Jeng Anli, si Jeng Xiking. Habang papalapit si Jeng Xiking, umalinggaw ang amoy ng pabango ni Miss Dear Sweetheart. Nagustuhan ni Hailey ang pabango na ito ilang taon na ang nakakaraan, kaya pamilyar si Jordan sa pabangong ito. At ang kasalukuyang Jeng Xiking ay talagang katulad ng Hailey mula sa ilang taon na ang nakakaraan. Magkapareho sila sa edad at tindig. Ito ay hindi mahalaga. Sa halip, nag-aalala lang si Jordan na magugustuhan siya ng babaeng ito gaya ng ginawa ni Hailey. Galit na lumakad si Jeng Xiking kay Jordan at sinabing may hinanakit na ekspresyon, Jordan, hindi ko inaasahan na ikaw ay isang mapagkunwari at maduming tao. Nagkamali ako ng paghusga sa iyo. Akala ko ikaw ang pinakamatapang na tao sa 8 dakilang pamilya. Ang kwento ng Jordan na lumalaban sa 7 pamilya lamang ay tiyak na pumukaw sa paghanga ni Jeng Xiking. Mukha namang inosente si Jordan. Paano ako ipokrito? Paano ako madumi? Galit na sabi ni Jeng Xiking, sabi mo ayaw mo sa mga batang babae at mature na babae, pero sinamantala mo ang iyong yaong sister-in-law. Nidroga mo siya at nakipagtalik sa kanya. Hindi ka ba mapagkunwari? Hindi ka ba madumi? Iyan halatang gusto mo ang mga batang babae na tulad namin, ngunit hindi ka naglakas loob na aminin ito. Malinaw na nagsisinungaling ka sa aking ina. Hindi nakaimik si Jordan. Sinabi ba sa'yo ng kapatid mo yon? Wala siyang naintindihan at puro kalokohan lang ang ibinuga niya. Hindi ito ang iniisip mo. Nag-cross arm si Jeng Xiking at nagmamalaki na nagtanong, sige, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. At saka, anong klaseng babae ang gusto mo? Kumusta ang relasyon mo sa iyong 2 asawa? Sabihin mo sa akin ang totoo. Bagamat gustong sabihin sa kanya ni Jordan, natigilan siya sa pagiging mayabang nito. Para siyang amo na nagtatanong sa isang katulong. Si Jordan ay isang Diyos. Bakit kailangan niyang magpaliwanag sa kanya? Boring. Bakit may sasabihin ako sa'yo? Walang balak si Jordan na sabihin sa kanya. Ikaw, Lee. Si Jeng Xiking ay malapit nang sumiklab nang biglang tumingin sa kanya si Shaun na may masamang ngiti at malumanay na nagtanong, ikaw ay anak ni Madam Jeng Xiking, tama ba? Hindi man lang tumingin si Jeng Xiking kay Emily. Malamig niyang sinabi, hindi ka mula sa 8 dakilang pamilya. Wala kang karapatang kausapin ako. Bilang anak ng pamilya Jeng, si Jeng Xiking ay napakamayabang. Hindi niya tinatrato ang mga bata mula sa mga ordinaryong pamilya bilang mga normal na tao. Sa kanilang mga mata, ang mga taong ipinanganak sa 8 dakilang pamilya ay nasa tuktok ng pyramid. Ang iba ay nasa ibaba at kabilang sa mababang uri. Natural na hindi magagalit si Shaun sa maliit na bagay. Nilingon niya si Jordan. Jordan, ito ba ang ina Jeng Xiking na gusto mo? Nang marinig ito, natense ang mayabang na katawan ni Jeng Xiking at bahagyang namula ang kanyang mukha. Alam ni Jordan na wala na namang gana si Shaun. Nagmamadali niyang sinabi, siya. Emily, huwag ka nang magpakatanga. Kailan ko pa siya naging crush? Napangiti si Shaun. Sinabi mo lang sa akin na may nakilala kang babae na tinatawag na Jeng. Ang ganda at cute niya lalo na. Sabi mo pa nga kung hindi siya anak ni Madam Jeng, sana sumiping ka sa kanya. You-starred ka.
Galit na galit si Jordan. Hinawakan niya ang braso ni Shawn at gusto siyang hampasin. Nang makita ito ni Jeng Siking, mabilis siyang humakbang para hampasin ang kamay ni Jordan. Jordan, paano mo natamaan ang isang babae? At saka, wala siyang ginawang masama. Ibinunyag niya lang ang mga dirty thoughts mo. Bawal mo siyang patulan. Gusto ko ang tapang niya. Tumayo si Jeng Siking sa harap ni Emily para protektahan siya. Nagmamadaling nagkunwaring takot si Shawn at niyakap siya. Siking, natatakot ako. Gusto ko lang ipaalam sa iyo ang totoo, pero sinaktan ako ni Jordan. Natahimik si Jordan nang makita ito. Sinamantala ng kaawa-awang Shawn na ito ang pagkakataong ito para samantalahin si Jeng Siking. Ngunit hindi naramdaman ni Jeng Siking na siya ay pinagsasamantalahan. Itinuring pa niya si Emily bilang kanyang kapatid at pinrotektahan siya. Sinabi ni Jeng Siking, sige, Jordan. Gusto mo talagang matulog sa akin? Pupunta ako sa nanay ko ngayon. Ile! Kasabay nito, nag-walk out si Jeng Siking. Naisip niyang hahabulin siya ni Jordan sa takot at makiusap na huwag sabihin kay Madam Jeng. Pero hindi niya ginawa. Kakaiba, bakit hindi ako sinundan ni Jordan? Nagpunta talaga si Jeng Siking sa laboratorio para hanapin si Jeng Anli. Siking, anong ginagawa mo dito? Nataranta si Jeng Anli nang makita niya si Jeng Siking. Nilaro ni Jeng Siking ang kanyang buhok na parang isang batang babae na umiibig, mukhang medyo nahihiya. Na-miss kita, kaya pumunta ako para makita ka. Wala siyang balak sabihin sa ina na may gusto si Jordan sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang subordinate ang biglang humakbang at nag-ulat, Madam, kakaalis lang ni Jordan sakay ng eroplano. Nang marinig ito ni Jeng Siking, agad siyang nabalisa. Ano? Umalis siya. Paanong umalis ang body na ito ng ganun-ganun lang? Nay, kumuha ka ng pipigil sa kanya. Isang araw ka lang niya pinagsilbihan. How is that enough? Sa kabilang banda, kalmado si Jeng Anli. Sinabi niya, kanina lang niya ako tinawagan at sinabi sa akin ang tungkol dito. Nahuli ni Waylon si Emily. Kaya hindi nasisiyahan si Jordan at gusto siyang pabalikin. Siking, kailangan mong paalalahanan ang iyong kapatid na huwag nang guluhin muli si Jordan. Buti na lang at walang nangyari ngayong araw. Kung talagang natulog ang kapatid mo kay Emily. Ngumuso si Jeng Siking. So what if she slept with him? Waylon is from a secret family and Emily is just a commoner. It's her blessing na nagustuhan siya ng kapatid ko. At saka, katulong lang si Jordan ng pamilya namin. Ano kayang gagawin niya? Naglalakas loob ba siyang manggulo sa teritoryo natin? Hinaplos ni Jeng Anli ang maikling buhok ni Jeng Siking at mumiti. Anak, minamaliit mo ang kakayahan ni Jordan. Kung talagang galit siya, kailangan nating pasabugin ang lahat ng papel sa kwartong ito para lang matigil siya. Napatingin silang dalawa sa walang katapusang mga piraso ng puting papel sa laboratorio. Di nagtagal, ang mga ito ay dinala sa isang truck na walang tao. Nagtanong ang isa sa kanyang mga subordinates, Madam, para sa batch na ito, ipinapadala pa rin ba natin ang pinakamataas na bilang sa China, pangalawa sa VIA at pangatlo sa England? Nag-isip sandali si Jeng Anli. Marami na tayong na-deliver sa VIA. Huwag na tayong mag-ayos ng delivery sa kanila para sa batch na ito. Isang maliit, malayong bayan sa VIA. Matapos isettle ni Jordan si Emily, bumalik siya para ipagpatuloy ang kanyang research sa mind transplant procedure para kay Shawn. Dinala ni Shawn ang kanyang mga tauhan sa bukana ng bundok upang salubungin si Jordan. Pagbati, Diyosa! Sa sandaling dumating si Jordan, ang mga nasasakupan ni Shawn ay sumigaw at lumuhod ng sabay-sabay na nagbibigay sa kanya ng isang welcome fit para sa isang Diyos. Lumapit din si Shawn habang nakaakbay sa isang dilad. Deity Jordan, matagal na kaming naghihintay. Sana sa pagkakataong ito ay maging tapat ka at huwag mag-amok hanggat hindi kami nagtagumpay sa aming pananaliksik. Ano sa palagay mo? Sinabi ni Jordan, ayoko nang sayangin mo ang aking mahalagang oras. Sa mga araw na ito, alang-alang sa iyong pangit na pamamaraan, wala akong magagawa. Napangisi si Shawn. Naku, galit si Deity Jordan. Bilisan mo at bigyan mo siya ng isang tasa ng tsaa para pakalmahin siya. Naglakad ang dilag sa gilid ni Jordan. Deity Jordan, please have some tea, malumanay na sabi ng babae. Walang pakialam na sinabi ni Jordan, hindi na kailangan. Napatingin si Jordan kay Shawn.
Mukhang ilang buwan ka na nitong babaeng to ha. Sa tagal ng panahon na to, nagsusumikap ako sa research team mo. Samantalang araw-araw kang nagpapakasaya sa mga beauties. Lene. Niyakap ni Sean ang baywang ng babae at sinabing, haha, you can have her if you want. Inilibot ni Jordan ang kanyang mga mata. Ang gayong babae ay hindi kailanman mahuhuli sa kanyang magarbong. Sabi ni Sean, huwag mo siyang maliitin. Paris Gildon ang pangalan niya. Dati siyang celebrity sa entertainment industry at sikat na sikat siya. May potential siya at pwedeng maging A-list celebrity. Unfortunately, nag-leak out ang mga hubad niyang litrato. Ngayon, nakita na siya ng lahat sa VIA na nakahubad. Wala na siyang chance na maging A-lister. Pagkatapos ng paglalarawan ni Sean, tila may impresyon si Jordan sa kanya. There was a time na online trending topic siya. Napakahigpit ng mga kinakailangan para sa mga babaeng kilalang tao sa industriya ng entertainment. Kapag nabahiran na ng ganitong iskandalo, magiging napakahirap para sa mga miyembro ng publiko na tanggapin siya, at hindi na maglalakas loob ang mga direktor na i-cast siya. Kung ang Paris Gildon na ito ay tinalikuran ng entertainment industry sa ibang dahilan, maaari siyang maging sikat muli sa tulong ni Sean. Gayunpaman, sa isang bagay na tulad nito, walang sinuman ang maaaring baguhin ang nangyari na. Kahit si Jordan, isang diyosa, ay hindi kayang baguhin ang nakaraan. Sa sandaling ito, biglang lumuhod si Paris Gildon sa harap ni Jordan. Deity Jordan, mangyaring bumuo ng pamamaraan ng mind transplant ng mabilis upang makabalik ako sa tuktok ng industriya ng entertainment. Nagulat si Jordan. Ano ang kinalaman ng mind transplant procedure sa pagbabalik mo sa entertainment industry? Sandali, iniisip mo ba ang i? Umiti si Sean at niyakap siya. Tama. Hahayaan ko siyang makipagpalitan ng isip sa isa sa pinakasikat na babaeng celebrity sa entertainment industry. Tutulungan ko siyang matupad ang kanyang pangarap at gawin siyang pinakasikat na babaeng celebrity sa entertainment industry. Baliw ka. Galit na sigaw ni Jordan. Ang mga babaeng celebrity sa entertainment industry ay nakarating sa kung nasaan sila ngayon dahil sa pagsusumikap at paggawa ng pinakamahusay na mga pagkakataon. Bakit kailangan nilang isakripisyo para sa kanya? Nagalit si Jordan at ayaw niyang ipagpatuloy ang mind transplant procedure research nang isipin niya kung paano ito gagamitin ni Sean para gumawa ng masama. Napangiti si Sean. Deity Jordan, pag-usapan natin ito mamaya. Marami na kaming nasayang na oras dahil sa iyong maliit na pasikot-sikot. Hinihintay ka na ng research team. Pumunta ka kaagad. Sinamaan ng tingin ni Jordan si Sean at umalis. Kaya lang, lumipas ang 3 buwan. Mula sa taglamig hanggang sa unang bahagi ng tag-araw. Ang pamamaraan ng mind transplant ay umunlad din mula sa humigit kumulang 40% hanggang 80% at pagkatapos ay naging 70%. Isang hakbang na lang ang layo nila sa tagumpay. Gayunpaman, hindi naramdaman ni Jordan ang saya ng muling pagsasama nila ni Lauren. Tuwing gabi kapag bumalik siya sa pamamahinga, walang tigil siyang naninigarilyo sa balkonahe. Ganoon din na yung gabi. Buntong hiningay. Tumingin si Jordan sa kalangitan sa gabi at bumuga ng usok. Ang kanyang mga iniisip ay bumabagabag pa rin sa kanya. Ang pamamaraan ng mind transplant ay magiging matagumpay sa lalong madaling panahon, ngunit hindi ko maaaring hayaan si Sean na magkaroon ng teknolohiyang ito ng ganoon. Si Sean ay isang walang awa na tao. Kung mayroon siya ng teknolohiyang ito, sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga inosenteng tao ang mamamatay? Lalo na kung siya ay magtagumpay sa paglipat ng isip kay Rong Bailon at maging pinuno ng pamilya Rong Bailon. Ang buong mundo ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Malamang na ito ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Pero kung hindi ko tutulungan si Sean, hindi ko maililigtas si Lauren. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Kailangan kong palayain si Sean kay Lauren. Kailangan kong magkusa at hindi ko hahayaang gawin niya ang lahat ng gusto niya. Di nagtagal, lumipas ang ilang oras. Kaya kong pakialaman ang stabilizer. Ginamit ang stabilizer sa panahon ng mind transplant procedure. Upang patatagin ang katawan pagkatapos ng pamamaraan, isang malaking bilang ng mga iniksyon ang kailangan. Ito ay isang bagay na kailangan para sa pamamaraan ng mind transplant. Biglang may naisip si Jordan. Maaari niyang pakialaman ang stabilizer at magdagdag ng ilang gamot na maaantala ang masamang epekto.
Sa ganitong paraan, sa oras na maramdaman ni Shawn o ng kanyang mga tauhan ang mga epekto, si Jordan na lang ang makakapagligtas sa kanila. Kailangan kong bumuo ng lason at antidote, at tahimik na idagdag ang mga ito sa stabilizer. Hindi ko hahayaang matuklasan sila ng research team ni Shawn. Magiging malaking proyekto ito. Kailangan kong simulan ang pagbuo ng sarili kong team. Walang oras na mawala. Sa pag-isip nito ay agad na tumakbo si Jordan para hanapin si Shawn. Alam ni Jordan ang lokasyon ng kwarto ni Shawn, at hindi siya nangahas na pigilan ng mga nasasakupan ng huli. Itinulak ni Jordan ang pinto at pumasok. Sa hindi inaasahan, kasalukuyang naging intimate si Shawn kay Paris Gildon. Umiwas ng tingin si Jordan nang mapagtanto ang kanilang ginagawa. Ngunit hindi nakaramdam ng kahihiyan si Paris Gildon. Inayos niya ang kanyang damit at mainit na naglakad. "Dati Jordan, nandito ka na pala. Maupo ka." Napatingin si Jordan sa kanya at napagtanto niyang masaya itong nakangiti. "Napakasaya mong nakangiti. Naisip mo na ba kung sino ang gusto mong makipagpalitan ng isip?" tanong ni Jordan. Ngumiti si Paris Gildon. "Yes, I want to swap minds with the A-list celebrity, Liza Shelby. Actually, top candidate ko si Jenny. Nakasali siya sa variety show at period drama. Sikat na sikat siya ngayon. Saka bata pa siya at maganda ang figure. Siguradong siya na ang pinakasikat na female celebrity sa entertainment industry in the future. Gayunpaman, magiging kapatid mo si Jenny Shawn at magiging asawa mo si Jenny." Tumango si Shawn. "Paano ko hahayaang mangyari ang anumang bagay sa pamilya at mga kaibigan ni Dati Jordan? Huwag kang mag-alala, kahit na sino man ito, hindi ito magiging isang taong kilala mo." Galit na galit si Jordan. "Kahit hindi ko kilala si Liza Shelby, hindi ako papayag na makipagpalitan ng isip sa kanya. Buti na lang at buhay siya. Anong karapatan mong gawin yon sa kanya?" Nang makita ito, hinikayat ni Shawn si Jordan. CJ. Hindi ako papayag na makipagpalitan siya kay Liza Shelby. Hindi ko sasaktan si Liza Shelby, okay? Anyway, hinanap mo ako para sa isang bagay. Namimiss ko ang anak ko. Gusto kong pumunta sa Hawaii, sabi ni Jordan. Sa katunayan, ang anak ni Jordan at ang pamilya ni Hailey ay kasalukuyang nasa Hawaii para magbakasyon. Ano? Gusto mong bisitahin ang iyong anak sa kritikal na oras na ito? Itigil mo na ang kalokohan, Dati Jordan. Nasa 70 na ang mind transplant procedure. Isang huling hakbang na lang ang natitira. Paano ka makakaalis ngayon? Nag-aalala si Shawn. Sinabi ni Jordan, "Shawn, hindi ako ang iyong kasangkapan. Hindi ako isang makina na walang katapusang gumagana. Kahit na umabot na sa 99% ang pag-unlad, walang makakapigil sa akin kung gusto kong umalis." Si Paris Gildon ay may matamis na hitsura at banayad na boses. Hinawakan niya ang kamay ni Shawn at sinabing, "Master Shawn, si Dati Jordan ay nagtrabaho ng husto nitong nakaraang 3 buwan. Araw-araw siyang nagsasaliksik dito. Hayaan siyang umuwi at alagaan ang kanyang anak. Hayaan siyang magpahinga ng kaunti." Alam din ni Shawn na hindi niya masasaktan si Jordan sa kritikal na sandali. Sa makatuwid, pinalambot ni Shawn ang kanyang tono at mumiti. "Tama si Paris. Dati Jordan, ang tagal mo nang hindi nakikita ang anak mo. Dapat kang bumalik at bisitahin siya. Kukuha ako ng magpapadala sa iyo." "Hindi na kailangan. Kaya kong sumakay ng eroplano." Sinamaan ng tingin ni Jordan si Shawn at tumalikod na para umalis. Pagdating niya sa Hawaii, pumunta muna si Jordan sa Begonia Bay Villa District na tinutuluyan ni Hailey. Ito ay isang holiday resort. Mayroong daan-daang mga villa dito at ang kapaligiran ay napakaganda. Noong unang pumunta si Jordan sa Begonia Bay para manirahan doon ni Hailey at ng kanyang pamilya, palihim niyang binili ang villa sa tabi ni Hailey. Tinipon niya si Dragon at ang Steele Family Research Team para lihim na manirahan doon. "Hubby, you're finally here to see us. Look at our baby. He's grown so much. Look, his hair has grown." "Baby," say Daddy. Masayang pumunta si Hailey sa Jordan, karga ang kanilang isang taong gulang na sanggol. Kinuha ni Jordan ang bata at tuwang-tuwa. Naisip niya sa sarili, "Anak, miserable ang buhay mo ngayon. Hindi ako nangangahas na hayaan kang maglibot. Sumusumpa ako na kapag lumaki ka, maaari kang pumunta saan man sa mundo. Walang maglalakas loob na pigilan ka.
Para sa kapakanan ng kalusugan at kaligtasan ng bata, inutusan ni Jordan si Hailey na manatili sa paligid ng villa at huwag makipag-ugnayan sa mga estranghero. Sinabi ni Jordan kay Hailey, mula ngayon, gusto kong manatili dito. Maghanda ka ng kwarto para sa akin. Alam ni Jordan na tiyak na sinusubaybayan siya ni Shawn. Sa makatuwid, hindi siya maaaring manatili sa parehong lugar ng pangkat ng pananaliksik, baka matuklasan ni Shawn ang kanyang plano. Napakamakatwiran para kay Jordan na manatili sa villa ni Hailey at magbibigay ng cover. Siyempre, tuwang-tuwa si Hailey. Talaga? Ang galing. Hindi na kailangan maghanda ng kwarto. Pwede naman tayong magstay sa iisang kwarto. Mumuso si Jordan. Stay in the same room. Nakalimutan mo na ba yung sinabi ko? We're not husband and wife and you're no woman. If we stay together, ano na lang ang isipin ni Lauren at Victoria? Galit na sabi ni Hailey, matagal nang nakakulong si Lauren. Hindi ko alam kung anong itsura niya ngayon. Siguradong hindi siya kasing ganda ko. Si Victoria naman, hehe, hubby, may hindi ko alam kung sasabihin ko ba sayo. Ganti ni Jordan. Ayokong makarinig ng kahit ano sa bibig mo. Tumigil ka sa pagsasalita. Tinadyakan ni Hailey ang kanyang mga paa sa galit, ngunit hindi siya naglakas loob na pukawin si Jordan. Noong gabing iyon, habang tulog ang lahat at patay na ang ilaw sa villa, sinuot ni Jordan ang kanyang invisibility cloak at tahimik na pumunta sa katabing villa. Ang invisibility cloak ay para pigilan si Shawn na matuklasan siya. Pagbati, guro. Pagbati, guro. Nang makita ni Dragon at ng mga scientist si Jordan na lumabas sa manipis na hangin, lahat sila ay lumuhod na para bang binabati nila ang isang Diyos. Tumango si Jordan sa lahat at sumenyas na tumayo na sila. Lahat, naniniwala akong alam ng lahat na tinutulungan ko ang demonyong si Shawn na bumuo ng kanyang mind transplant procedure. Aaminin ko na napakalakas ng research team ni Shawn. Sa halos kalahating taon naming pagtutulungan, mabilis ang pag-usad ng mind transplant procedure. Ngayon, umabot na sa 70% ang development. Natatakot ako na abutin na lang ng ilang araw para makumpleto ang pananaliksik. Bulalas ang lahat ng mga siyentipiko. Ang mga ito ay ang lahat ng mga natitirang talento sa mga nangungunang akademikong bilog. Nagkaroon sila ng ilang pag-unawa sa mga bagay tulad ng mind transplant at nadama na ito ay isang mahusay na pag-imbento para sa sangkatauhan. Si Master pa rin ang makapangyarihan. Nabigo si Shawn na magkaroon ng anumang tagumpay sa kanyang pananaliksik sa loob ng mga dekada. Tinulungan lang sila ni Master sa loob ng ilang buwan at sa wakas ay nagtagumpay sila. Gayunpaman, ang ganitong uri ng operasyon ay masyadong nakakatakot. Bukod dito, may masamang intensyon si Shawn. Naniniwala ako na pagkatapos magtagumpay ang pamamaraan ng mind transplant, magkakaroon ng walang katapusang problema. Tumango si Jordan. Tama ka. Hindi ko rin gustong gawin ang kasalanang ito laban sa buong sangkatauhan. Talagang hindi ko hahayaan si Shawn na gawin ang lahat ng gusto niya. Kaswal niyang ipagpalit ang isip sa iba at yurakan ang kanilang dignidad at katawan. Kaya naman, nagpasya akong pakialaman ang stabilizer na ginagamit sa mind transplant procedure para makontrol si Shawn. Nang marinig ito ng lahat, nagsimula silang pag-usapan ito. Hindi mahirap magdagdag ng isang bagay tulad ng lason. Lahat tayo ay mga elite na eksperto dito at magagawa ito ng napakabilis. Ang mahirap ay hindi matuklasan ng koponan ni Shawn. Tama. Nakipag-interact ako sa mga researcher mula sa team ni Shawn. Lahat sila ay top-notch talents. Tiyak na susuriin nilang mabuti para matiyak na walang mga pagkakamali bago mag-administer ng kahit ano. Hindi lang yan, kahit nadayain natin ang kanyang team, kailangan pa rin nating gawing fuse itong lason sa stabilizer. Mas maganda kung maaantala ang epekto nito. Kung mamatay kaagad ang test subject pagkatapos ma-inject, hinding-hindi ito iturok ni Shawn sa sarili niya. Tumango si Jordan. Tama. Bago sumailalim si Shawn sa mind transplant procedure, siguradong susubok muna siya sa kahit isa zero iba pang tao. Gagawin lang niya ito pagkatapos matiyak na walang masamang panganib. Lahat, kailangan nating siguraduhin na walang mangyayaring masama. At saka, kailangan nating magmadali. Si Shawn ay naiinip at hindi na tayo bibigyan ng maraming oras. Guro. Kaya lang, lumipas ang isang buwan. Singsing na singsing. 9:09 ng umaga, tumunog ang telepono ni Jordan. Si Shawn iyon.
Noong buwan sa Hawaii, halos tuwing umaga ay tinatawagan ni Shawn si Jordan. Sa mga unang araw, tumawag siya para kumustahin at nagkunwaring tiniyak kay Jordan na hindi na kailangang magmadaling bumalik, na maaaring manatili ng kaunti pa sa Hawaii si Jordan para makipaglaro sa kanyang anak. Makalipas ang isang linggo, nagsimulang magtanong si Shawn kung kailan babalik si Jordan. At kamakailan lang, parang baliw niyang hinihimok si Jordan na bumalik. "Hello?" Sinagot ni Jordan ang tawag. Kung wala si Loren sa mga kamay ni Shawn, hindi niya ito kukunin. "Dati Jordan, oras na para bumalik. Hinihintay ka ng lahat. Isang buong buwan mong sinamahan ang anak mo. Hindi ka ba nagsasawa na makita siya? Bumalik ka at makita mo ako. Kawawa naman ako." Sumagot si Jordan, "Bakit ako babalik para makita ka? Hindi kita anak." Agad na sumigaw si Shawn, "Daddy. Daddy Jordan. Pwede ba kitang kilalanin bilang ama ko? Halika at tingnan mo ang kaawa-awang anak mo." Handang itapon ni Shawn ang kanyang dignidad para sa kanyang mind transplant procedure. Hindi nakakagulat na nagmamadali siya. Mayroon lamang isang huling hakbang bago naging matagumpay ang pamamaraan ng mind transplant. Ilang dekada na niya itong inaabangan. Nang malapit na siyang magtagumpay, iniwan ni Jordan ang trabaho at tumakas. Sino ba naman ang hindi mag-aalala? Sumagot si Jordan, "Napakapangit ng babae na magkaanak ng tulad mo. Huwag mo akong abalahin. Babalik ako kapag handa na ako." Binaba agad ni Jordan ang tawag. Bago niya matagumpay na mabuo ang lason para sa stabilizer, hindi na babalik si Jordan. Ito ay dahil kapag tinulungan niya si Shawn na makumpleto ang pamamaraan ng paglipat ng isip, hindi na magiging kapaki-pakinabang sa kanya si Jordan. Kailangan niyang magpigil sa ngayon para makontrol niya si Shawn sa hinaharap. Sa sandaling ito, lumakad si Hailey na nakasuot ng puting tank top at isang peres ng puting shorts. Sa buwan na kasama niya si Hailey sa villa, araw-araw siyang nagpalit ng ibang damit. 30 araw, 30 iba't ibang mga damit. Minsan, nagpapalit siya ng 2 o kahit 3 beses sa isang araw. Sa wakas ay nakita ni Jordan kung gaano karaming damit ang mayroon siya. Malamang na ginawa ito ni Hailey para kay Jordan. Sa nakalipas na buwan, naging napakabait at masunurin ni Hailey. Alam niyang hindi siya makikinig sa kanya ni Jordan, kaya hindi niya ito ginising o pinag-usapan ang nararamdaman nito sa kanya. Parang nagiging confident siya, lalo na nung binanggit niya sina Loren at Victoria. Walang nakakaalam kung saan nanggaling ang tiwala niya. Si Hailey ang may kalamangan sa first mover. Nauna niyang nakuha si Jordan kaysa kina Loren at Victoria. Gayunpaman, sinira niya ang kanyang swerte, at ngayon, hindi niya maikumpara ang dalawang babaeng dumating mamaya. Lumapit si Hailey at malumanay na sinabi, "Hubby, kanina lang tumawag si Elle. Sabi niya pupunta sila ng boyfriend niya sa Hawaii bukas at gusto niya tayong bisitahin." Sa panahong ito, nabalitaan ni Jordan mula kay Hailey na may kasintahan ang kanyang nakababatang pinsan na si Elle, na isa ring celebrity na nagngangalang Jenny. Ang kasintahang ito ay isang mayamang tagapagmana ng ikalawang henerasyon. Siya ay nakatulong sa kanya ng malaki sa industriya ng entertainment at nagbigay sa kanya ng maraming mapagkukunan, pambuelo sa kanyang katanyagan at tagumpay. Ngunit walang pakialam si Jordan sa babaeng ito. Nakahanap man siya ng kasintahan o hindi ay hindi karapat-dapat na banggitin kay Jordan. Walang pakialam na sinabi ni Jordan, pwede si Jenny pero hindi pwede ang boyfriend niya. Bawal pumasok sa lugar na ito ang mga tagalabas. Dito nakatira ang anak ni Jordan. Paano niya hinahayaang bumisita ang mga tagalabas? Napatay niya sina Park Sang-joon at Miyamoto Chujiro. Ang dalawang lihim na pamilya ay maraming nasasakupan. Marahil ang natitirang mga kampo ng dalawang pamilya ay maaaring subukang pumasok at ipaghiganti sila. Sabi ni Hailey, "Alam kong hindi ka papayag, kaya sinabi ko na sa kanila." Sabi ng boyfriend niya, gusto daw niya tayong i-treat ng kainan sa labas. "Sasama ka?" "Hindi, pinsan ka ni Jenny, pero hindi ako ang in-law niya. Wala akong dahilan para pumunta." Hindi man lang kinilala ni Jordan si Jenny bilang kanyang hipag. Kaya naman, masumikat man siya sa hinaharap o nag-asawa at nagkaanak, wala itong kinalaman kay Jordan. Okay. Pupunta ako mag-isa bukas." Naging matino ngayon si Hailey. Kung sinabi ni Jordan na hindi niya ipipilit. Nagustuhan ni Jordan ang ganitong paraan ng pakikipag-ugnayan. Kinabukasan, isang Bentley ang nagmaneho sa kalsada.
Napakasilaw ng sikat ng araw dito at napakaganda ng tanawin. Isang binata at babae ang nakaupo sa loob ng luxury car. Ang babae ay ang sikat na female celebrity na si Jenny. Nakayuko ang ulo, nilalaro niya ang kanyang telepono, binabasa ang kanyang mga komento ng fan. Honey, mahal kita. Jenny, ikaw ang numero unong kagandahan sa loob ng 1,000 taon. Oo, gusto kitang pakasalan. Ah, napakaganda ni Jenny. Ang ganda ng figure niya. Ang mga tagahanga na nag-post ng mga komentong ito ay talagang pawang mga babae. Ang mga lalaki ay nagpapadala sa kanya ng mga pribadong mensahe, at ang ilan ay nagpadala pa sa kanya ng lahat ng uri ng mga bulgar na larawan. Gayunpaman, nakita sila ni Jenny na lubhang kawili-wili at sanay na ito. Sa sandaling ito, inabot ng isang binata na nasa early 20 ang kanyang buhok upang guluhin ang bagong kulay pink na buhok ni Jenny. Nilagay niya ang isa niyang kamay sa hita niya. Hindi nag-react si Jenny at nagpatuloy sa paglalaro ng phone niya. Malinaw na may intimate relationship silang dalawa at natulog na sila. Tiningnan ng binata ang side profile at figure ni Jenny at pinuri, Jenny, ang ganda talaga ng mukha mo. Hindi ko masabi na nagpa-plastikan ka na pala. Ngumisi si Jenny. Lahat ito ay salamat sa aking bayaw na nagbigay sa akin ng isang bote ng gamot. Pagkatapos kong ilapat ito, anumang mga bakas ng plastic surgery ay ganap na nawala. Ito ay kahanga-hanga. Para sa 8 dakilang pamilya, napakadaling bumuo ng gamot na kayang burahin ang lahat ng bakas ng plastic surgery. Nalaman ni Jordan na may gumawa nito sa pamilya Jeng, kaya humingi siya ng bote at ibinigay kay Jenny. Ito ay dahil alam niya na maraming tao sa internet ang sumasabog kay Jenny na nagsasabing siya ay isang plastic surgery freak. Halata namang nagpaplastikan siya, at kung ano-anong nakakainsultong komento ang ipinost nila, gaya ng pagsasabi na mas pangit siya sa lola nila ng walang plastic surgery. Hindi ito maaaring makatulong. Kung masikat ang isang celebrity, mas marami silang magiging anti-fans. Simula nang gamitin ni Jenny ang gamot na binigay sa kanya ni Jordan, mas kakaunti ang mga nanliligaw sa kanya online. Kumulot ang noo ng binata. Ano ba talaga ang ginagawa ng bayaw mo? Wala pa akong narinig na ganitong gamot. Paano niya nakuha? Naningkit ang mga mata ni Jenny sa pagbanggit kay Jordan. Ang aking bayaw ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Iyon alam kong siya ang una mong lalaki. Pero hindi mo kailangang maging sobrang obsessed sa kanya. Medyo nainggit ang binata. Inilayo niya ang mga kamay sa katawan ni Jenny na medyo nagsiselos. Nagmamadaling ibinaba ni Jenny ang kanyang telepono at hinalikan ang lalaki. My darling Xavier, huwag kang magalit. Girlfriend mo na ako. Ang pangalan ng binata ay Xavier Show. Gaya ng ipinahihiwatig ng kanyang pangalan, mahilig siyang magpakitang gilas dahil mayroon siyang napakakapangyarihang ama. Sabi ni Xavier, Jenny, buti naman alam mo. Siguro medyo may kaya ang bayaw mo, pero kung ikukumpara sa tatay ko, basura lang ang bayaw mo, commoner. Sino ang tatay ko? Ang tatay ko ay isang bayani ng digmaan. Nakipaglaban siya sa larangan ng digmaan at nanalo ng maraming karangalan. Mabilis siyang tinawanan ni Jenny. Napakagaling ng tatay mo. Gusto ko rin maging manugang ng tatay mo. Ngumiti si Xavier at kinurot ang baba ni Jenny. Bakit hindi mo muna ako ipanganak ng anak? Mas magiging garantiya yon. Nakakainis ka. Itinulak siya ni Jenny palayo. Makalipas ang 2 oras, sa pinakamarangyang restaurant sa Hawaii. Niyaya ni Xavier si Hailey para kumain. The moment he saw Hailey, hindi maalis ni Xavier ang tingin sa kanya. Bagamat nagpa-plastic surgery si Jenny at walang senyales nito, hindi pa rin niya maikukumpara si Hailey sa hitsura. Masyadong maganda si Hailey. Siya ang may pinakamagandang mukha sa mundo. Hi. Hailey D. Biglang naging kahoy si Xavier. Ipinakilala sila ni Jenny. Sis, ipapakilala kita. This is Xavier. Hello, Xavier. Welcome sa Hawaii. Nagkusa si Hailey na iabot ang kanyang kamay. Mabilis na nakipagkamay si Xavier at nagpakilala. Hello, Hailey. Ako si Xavier Show, ang anak ni John Show, isang bayani sa digmaan. Natalo at napatay ng aking ama ang hindi mabilang na mga kaaway sa larangan ng digmaan. Malaki ang naiambag niya sa bansa at may taglay na pambihirang katayuan. Hindi napigilan ni Hailey ang mapangiti.
Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng taong nagpakilala sa kanilang ama imbes na sila. Maliban sa kanyang ama, wala na sigurong dapat banggitin tungkol sa ganoong tao. Nakakita na si Hailey ng mga tao tulad nina Martin Howard, Jordan at mga miyembro ng 8 dakilang pamilya. Masasabing nakita na niya ang lahat ng big shot sa mundo. Gayunpaman, siya ay magalang pa rin at kumilos ng labis na namangha. Wow, so anak ka pala ng war hero. Ang swerte talaga ng pinsan ko na nagkaroon ng napakagandang boyfriend. Pagkaupo ng lahat, sinabi ni Xavier kay Hailey, "Hailey, I heard that your husband is also a rather capable person. Lily's father likes talented people. In the future, if Jenny married me, we'll be a family. How about this? To show less sincerity, I'll let your husband go to the battlefield and work for my father. It's promised that after 2 years, magiging tanyag siya sa ilalim ng tatay ko at siguradong magiging sikat siya." Halos matawa si Hailey dito. Hayaan si Jordan na magtrabaho sa ilalim ng ama ni Xavier. Hindi niya alam ang pagkakakilanlan ni Jordan. Si Jordan ay 1,000 beses na mas may kakayahan kaysa sa ama ng bayaning digmaan ni Xavier. Wala siyang ideya na ang mga labanang naranasan ng kanyang ama ay maliliit na labanan lamang sa paningin ng 8 malalaking pamilya. Ang kapangyarihang militar ng 8 dakilang pamilya ay madaling tangayin sila tulad ng isang bugso ng hangin. Napangiti si Hailey. "Xavier, salamat sa mabait mong intensyon, pero imposibleng umalis ang asawa ko." "Bakit?" "Hindi lahat ay may pagkakataon na magtrabaho sa ilalim ng aking ama," bulalas ni Xavier. Nakangiting patuloy ni Hailey. "Xavier, huwag mo akong sisihin kung gaano ako kadirek. Malamang hindi masyadong iisipin ni Jordan na maging subordinate ng tatay mo. Kung tutuusin, baka hindi niya matanggap ang tatay mo bilang subordinate niya." "Ano?" Natigilan si Xavier. Napakayabang ba ng bayaw ni Jenny? Damn it, anong ginagawa niya? Napakayabang niya. At first time din niyang ninakaw ang girlfriend ko. Kailangan ko siyang mahanap at turuan ng leksyon. Mahal na mahal ni Xavier si Jenny. Hindi lang siya niloloko niya. Gusto niyang pakasalan siya. Alam niya ang nakaraan ni Jenny tulad ng likod ng kanyang kamay. Alam niya ang kwento ni na Jenny at Jordan. Sa dami ng alam ni Xavier tungkol kay Jordan, mas naramdaman niyang napakalakas ng lalaking ito. Kaya naman, sabik na sabik siyang makita sa sarili niyang mga mata kung talagang ganoon siya kahanga-hanga. Pagkatapos noon, hindi na nag-usap ang tatlo tungkol dito at kumain na sila ng masarap. Nang matapos ang pagkain, sabik na tumayo si Jenny. "Sis, miss na miss ko na ang pamangkin ko, uwi na muna tayo. Gusto ko siyang makita." Napakalapit ni Jenny at Hailey sa isa't isa ngayon. Mag-video chat sila tuwing ilang araw at makikita ni Jenny ang anak ni Jordan noon. Dati, maraming taon nang nag-aaway ang magpinsan habang nag-aaway sila sa mga ari-arian ng pamilya Camden. Gayunpaman, pagkatapos makilala si Jordan at makatagpo ng napakaraming malalaking shot, napagtanto nila kung gaano kalawak ang labas ng mundo at kung gaano sila kakitid ng pag-isip. Ngayon, nagbago na silang dalawa. Hindi na sila magtatalo sa pinakamaliit na bagay, kaya't umunlad ang kanilang relasyon. Tumango si Hailey. "Miss ka na rin ng baby ko, haha." Sa hindi inaasahang pagkakataon, nag-request si Xavier. "Gusto ko rin makita ang anak mo." Nagdala pa ako ng bracelet para sa kanya. Tinanggihan siya ni Hailey. "Xavier, salamat sa mabait mong intensyon, pero sabi ng asawa ko, hindi daw siya papasukin ng mga estranghero sa bahay. Pwede kang pumunta sa bahay ko pagkatapos mong ikasal." With that, umalis na si Jenny kasama si Hailey. Damn it! Galit na itinulak ni Xavier ang mga plato sa mesa sa lupa. Anong nakakamangha sa asawa ni Hailey? Ang pamilya ko ang hindi pumapayag na pumasok ang mga tagalabas. Anong karapatan niyang gayahin ang tatay ko? Wala sa kanya ang mga nagawa ng tatay ko. Damn brat, pipilitin talaga kitang magpakita ng sarili. Dinala ni Hailey si Jenny sa villa sa Begonia Bay. Maghapon si Jordan sa villa ni Hailey dahil alam niyang sinusubaybayan siya ni Shaun. Nang makitang pumasok si Jenny, lumingon si Jordan. Pakiramdam niya ay ibang-iba na ang itsura ni Jenny kumpara kanina. Dati, noong elpa siya ay masungit at kusa, nakikipag-away sa kanyang kapatid sa lahat ng bagay. Ngayon na siya ay naging isang tanyag na tao na may milyon-milyong tagahanga, siya ay naging mas banayad, mas mabait at mas maganda.
Minsan, binabasa rin ni Jordan ang mga komento ng kanyang mga tagahanga online. Maraming tao ang nangarap na makausap si Jenny kahit na nakikipagkamay lang ito sa kanya. Kung alam nilang kinuha na ni Jordan ang unang pagkakataon ni Jenny, siguradong maiinggit sila. Bayaw! Tawag ni Jenny nang makita si Jordan. Agad namang sinabi ni Jordan, hindi mo ako bayaw at hindi ko asawa ang pinsan mo. Wala kaming ganoong relasyon, Jordan na lang ang itawag mo sa akin. Alam ni Jenny na hindi pinatawad ni Jordan si Hailey. Nagpakasal na silang dalawa dahil wala silang choice. Dito siya nakatira ngayon para sa kapakanan ng kanyang anak. Kaya agad namang nagpalit ng bati si Jenny. Jordan, long time no see. How are you? Tumango si Jordan. Okay lang ako. Malaki ang pinagbago mo. Ilang buwan na kitang hindi nakikita at naging big star ka na. Ikaw ang pinakasikat na celebrity sa buong bansa ngayon, di ba? Nasa listahan ka ng trending searches kada ilang araw. Balita ko may boyfriend ka na. Kung alam ito ng mga fans mo, hindi nila ito makukuha. Halatang pribado at lihim ang relasyon ni Jenny at Xavier. Hindi ito maaaring ibunyag sa publiko. Tanong ni Jenny, ano ka ba, Jordan? Ano ang naging reaksyon mo nang malaman mong may boyfriend ako? Nandoon din si Hailey kaya nahihiya siyang tanungin ng diretsyo si Jordan. Actually, gusto niyang itanong kung dismayado ba si Jordan na may boyfriend siya. Pero mukhang walang pakialam si Jordan. Bakit ako magkakaroon ng reaksyon? Halata namang walang feelings si Jordan kay Jenny. Medyo nadismaya si Jenny. Sabi nga, hindi ka mamahalin ng mga lalaki pagkatapos mong magkaroon. Ngunit magsisimula silang magsisi pagkatapos na mawala ka at makita kang nasa bisig ng ibang lalaki. Nais niyang gamitin ang lohika na ito upang pukawin si Jordan, ngunit sa kasamaang palad, nanatili itong walang malasakit. Kung tutuusin, si Jenny ay hindi katulad ni Hailey, na 3 taon nang naging asawa ni Jordan. Sa makatuwid, walang tunay na pakiramdam ng nostalgia. Kalahating oras pagkarating ni Jenny sa villa, dumating din si Xavier sa entrance sakay ng Bentley. Yine, ito dapat ang bahay ni Hailey. Hindi mo ako papapasukin. Ang daming military accolades ng tatay ko. Walang lugar sa villa na hindi ako makapasok. Gustong pumasok ni Xavier at tingnan kung anong klaseng bayaw ni Superman Jenny. Gayunpaman, sa sandaling bumaba siya sa kotse at papalapit sa pasukan ng villa, 2 lalaki ang lumitaw nang wala sa oras at sinunggaban siya. Ito ay isang pribadong tirahan. Bawal kang lumapit. Hinarang ng 2 lalaki si Xavier. Mga subordinate sila ni Jordan. Dito nakatira si Hailey at ang kanyang anak kasama si Jordan. Walang makapasok. Laking gulat ni Xavier dahil ilang segundo lang ang nakalipas ay wala man lang siyang nakitang tao sa malapit. Masyadong mabilis ang 2 taong ito. Gayunpaman, inaasahan na ni Xavier na may mga bantay dito. Dati, nang sabihin ni Jenny kay Xavier na nawala ang kanyang virginity kay Jordan sa South Korea, binanggit niya na may grupo ng mga subordinates si Jordan na pumatay sa presidente ng isang bangko sa South Korea. To be honest, naramdaman din ni Xavier na may guts si Jordan. Talagang naglakas loob siyang maging mayabang sa ibang bansa. Gusto rin ni Xavier na maging ganito. Sa kasamaang palad, ang kanyang ama ay may mahigpit na utos na huwag siyang payagan sa larangan ng digmaan, kaya maaari lamang siyang maging isang mayamang tagapagmana ng 2nd henerasyon na walang ginawa sa buong araw. Napabuga ng dibdib at sinabi ni Xavier sa 2, hehe, subordinate kayo ng asawa ni Hailey. Hindi naman ako outsider. Boyfriend ako ni Jenny. Magtatrabaho kami ng master mo in the future. Naiintindihan niyo ba? Hindi siya pinansin ng 2. Kung walang pahintulot master, walang silbi kahit gaano pa kayo kalapit. Umalis ka kaagad. You start. How dare you use such a attitude on me? Alam mo ba na ako ouch? Napatalsik si Xavier bago pa siya matapos magsalita. Damn it, you guys don't take me seriously. Hindi lang ikaw ang may subordinates. Meron din ako. Galit na galit si Xavier. Agad niyang tinawag ang kanyang 2 bodyguard at buong pagmamalaki na sumigaw, ang 2 ito ay mga lalaking kasama ng aking ama sa labanan. Isa sila sa top 1-0 na profesional sa ilalim ng aking ama. Tapos ka na. Black Tiger, Scorpion, Attack. Ang 2 matangkad at malalakas na lalaki na may code name na Black Tiger at Scorpion ay mukhang marunong talagang makipaglaban.
Mabangis nilang sinumpa ang mga nasasakupan ni Jordan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi na kinailangan pa ng mga nasasakupan ni Jordan na palayasin sila. Sa loob ng 5 segundo, agad na binugbog ng nakatayo sa harapan ang dalawang si Professional, Black Tiger at Scorpion, hanggang sa hindi na makabangon sa lupa ang dalawang iyon. Ano? Paanong ganito? Sa sobrang takot ni Xavier ay namutla ang kanyang mukha. Hindi siya makapaniwala na talagang napakakapangyarihan ng mga kampo ng bayaw ni Jenny. Medyo malas nga si Xavier. Isa sa mga lalaking itinalaga upang protektahan si Jordan at ang kanyang anak ay pangalawa lamang sa Dragon. At ang isa naman ay naturukan ng serum. Para itong matanda na binubugbog ang isang bata. You start. How dare you hurt the subordinates? Alam mo ba kung sino sila? Patuloy na sigaw ni Xavier. Nagsimulang mainis ang subordinate ni Jordan at muling sinipa si Xavier. Kung hindi ka nawala, mamamatay ka. Babala ng subordinate ni Jordan kay Xavier. Paano ito hinayaan ni Xavier? Hindi niya kayang talunin ang mga ito, kaya napasigaw na lamang siya, asawa ni Hailey, lumabas ka. Lumabas ka kung may lakas ka ng loob. Jenny, tawagan mo ang iyong bayaw. Gusto kong makipag-ayos sa kanya. Sigaw ni Xavier na ikinaalarma ni Jordan at ng iba pa. Maya-maya, sabay na lumabas sina Jordan, Hailey at Jenny. Anong nangyari? Tanong ni Jordan. Nagmamadaling yumuko ang kampo ni Jordan at nagsumbong. Guro, sinabi ng taong ito na bayaw mo siya at sinusubukang pumasok. Tumanggi siyang umalis. Naging magalang na kami. Kung hindi lang inangkin ni Xavier na siya ang bayaw ni Jordan ay hinatak na nila ito sa malayo. Agad namang naglakad si Xavier papunta kay Jordan. Anak, ikaw ba ang bayaw ni Jenny at asawa ni Hailey? Sige, medyo mayabang ka. Ako si Xavier Shaw. Ang tatay ko ang war hero na si John Shaw. Kanina lang nasugatan ng mga nasasakupan mo ang mga tauhan ng tatay ko. Alam mo ba ang gulo mo? Sorry sa akin ngayon. Mumisi si Jordan. Humihingi ng tawad sa'yo. Sabi ni Xavier, Jay, kung hindi lang tayo konektado, binalatan kita ng buhay. Sino ako? Anak ako ng war hero na si John Shaw. Alam mo ba kung gaano kalaki ang naiambag ng tatay ko sa bansa? Talagang curious si Jordan sa background ni Xavier ngayon. Sa katunayan, si Jordan ay isa ring taong malaki ang naiambag sa bansa. Nais din niyang malaman kung talagang pambansang bayani ang ama ni Xavier. Kung makapag-asawa si Jenny sa ganoong pamilya, siguradong malaking pakinabang ito. Gayunpaman, naniniwala si Jordan na exaggerated ang batang ito. Sa loob ng ilang segundo ng una nilang pagkikita, 2 beses na niyang nabanggit ang kanyang ama. Siya ay malamang na isang sinungaling. Kinuha ni Jordan ang kanyang telepono at tinawagan si Lionel. Kapitan Lionel. Jordan, sa utos mo. May war hero ba ang ating bansa na tinatawag na John Shaw? Kumbaga, malaki ang naiambag niya sa ating bansa at nakatanggap ng maraming parangal sa militar. Bahagyang nataranta si Lionel. War hero. May kilala akong John Shaw. Naglingkod siya sa mga war zone dati pero bumalik na siya sa bansa at inilipat sa Black Ops team. Nagtatrabaho siya sa ilalim ko. Ngumiti si Jordan. Oh, I see. Kasama mo ba siya ngayon? Nandito siya sa tabi ko. Gusto mo ba siyang makausap? Tanong ni Lionel. Sinabi ni Jordan, palitan ang aming tawag sa isang video call. Lumipat sa video chat ang dalawa dahil gusto niyang mapanood din ito ni Xavier. Hey, ito ba ang iyong ama? Tanong ni Jordan kay Xavier. Mukhang nandidiri si Xavier. Kilala mo ba kung sino ang aking ama? Paano siya makontak ng isang karaniwang tulad mo sa telepono? O Diyos ko, tatay. Noong una ay hindi naniwala si Xavier, pero nang tingnan niya ang video, tatay niya talaga yon. Nang makita ni John si Jordan, lumuhod siya sa lugar. Pagbati, Ginoo. Tawagin mo siyang sir, paalala ni Lionel kay John. Dahil may mga tagalabas na naroroon, hindi niya maaaring ipaalam sa kanila ang pagkakakilanlan ni Jordan. Sa totoo lang, hindi pinahintulutan ang mga karaniwang tao na basta-basta mag-name drop ng mga taong may tunay na matataas na katayuan tulad ng Jordan. Kaya naman, nang marinig ni Jordan ang madalas na pagbawas ng pangalan ni Xavier sa kanyang ama, alam niya na ang kanyang mga pag-aangkin ay malamang na pinalaki. Pagbati, sir. Lumuhod si John sa lupa. Napatulala si Xavier. Dad, bakit ka lumuluhod sa kanya?
Siya ang bayaw ng girlfriend ko. Siya ay wala. Manahimik ka. Nakakasira ka, sigaw ni John kay Xavier. Tumingin siya kay Jordan ng seryoso. Sir, kasalanan ko lahat kung hindi ko siya disiplinahin ng mabuti. Nagalit siya sa'yo. Kung gusto mo siyang patayin o pahirapan, gawin mo ang gusto mo. Hindi ako tututol. Sa sobrang takot ni Xavier ay tumindig ang balahibo niya. Ang katayuan ni Jordan ay dapat na hindi maisip na mataas para sa kanyang ama upang sabihin ang mga bagay na iyon,